Okay. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kapatid, no, sa Panginoong Hesus. At before we proceed, no, nung nakaraang linggo is ang topic natin is about the Old Covenant and the New Covenant mindset, no. Doon natin itinalakay kung saan sa Old Covenant yung mga utos, no, ng Diyos is nakasulat sa tapyas ng bato, no, sa mga stone tablets. But in the New Covenant, no, yung mga utos ng Panginoong Diyos is, sabi ng Panginoon, itatanim ko ito sa kanilang mga pag-iisip at sa kanilang mga puso, no? At ngayon, our topic for today is about the second half of the truth about generational curses, or ang mga katotohanan tungkol sa mga sumpang minana natin sa ating mga ninuno, no? At dati, na-quote ko din, no, sa first half, na sabi doon sa Exodus, no, chapter 20, verse 4 to 6, that sabi ng Panginoon is, wala dapat kayong ibang Diyos maliban sa akin. Because akong Diyos is mapanibughuin, no? At dito natin malalaman, no, kung baga, yung mga practices ng mga tao is naka-align ba sa salita ng Diyos. Tulad ng ginawa ng isang syudad no, nung nakaraang linggo sa North Negros, kung saan is nag-parade sila ng kanilang mga imaheng, mga santong gawa ng tao. O dito natin malalaman, kumbaga, nabe-bless or napi-bless ba yung Panginoon, no, sa kanilang ginawa. After ba ng ganyang mga practices is makaka-receive ba sila ng pagpapala or makaka-receive sila ng sumpa. At dito natin malalaman sa ating topic ngayon, no? But before we proceed, we will pray. Ama naming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Lord, nagpapasalamat kami ngayon sa gabing ito, kung saan, O Diyos, Lord, sa aming topic ngayon, the truth about generational curses. Lord, malalaman namin, Lord, kung yung mga practices namin is, Lord, naka-align ba talaga sa iyong mga salita, at naway ang iyong katalinuhan, your wisdom, Lord, ang aming itataas ngayong gabing ito. At salamat sa buhay ng mga nanonood kahit sa online broadcast na ito. At binabalik namin sa iyong lahat na papurit pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. No? Numbers chapter 23 verse 8, no, sa King James. Ano sabi dito? How shall I curse whom God hath not cursed? Or how shall I defy whom the Lord hath not defied? No? Kumbaga sabi dito, Tagalog, ang pinagpala ng Diyos ay paano ko susumpain. Ang binasbasa ni Yahweh, paano ko itatakwil. No? Ang nagsabi ng verse na ito is si Balaam, no? Kasi inutosan siya ng hari na si Balak na curse the Israelites, no? Bibigyan kita ng mga salapi, mga pilak at mga ginto, pero susumpain mo, no? Pupunta ka sa ibabaw ng burol, tapos susumpain mo sila kasi malapit na silang dumating dito sa atin, no? Pero yung Panginoong Diyos is kumausap mismo kay Propeta Balaam, no? At ito yung sabi ng Panginoong Diyos, instead of curse, bless them. Instead of cursing them, bless them, no? Huwag mo silang susumpain, bagkos pagpapalain mo sila, no? Tapos itong bibigkas mo doon, no? Ang pinagpala ng Diyos ay paano ko susumpain, ang binasbasa ni Yahweh, paano nga itatakwil, no? Kasi dito natin makikita na if we are walking in obedience, hallelujah, with the Lord, hallelujah, kahit ano pang sumpa, no, ang ibibigkas sa atin ng ating mga kaaway, hindi tayo matatabla nun. It's because we are protected under God's shadow, no? Tapos sa verse na ito na ibibigay ko mamaya, dito natin malalaman yung mga bagay kung saan qualified tayo to receive those curses. Hallelujah. No? Sa mga practices, no? Kasi sabi sa Isaiah chapter 1 verse 19,
if you are willing and obedient, sabi ng Panginoon Diyos kay Prophet Isaiah, you will eat the good of the land. Sabihin mo ito sa mga Israelinhon, no? Sa mga Israelites or sa mga Jewish people, sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Prophet Isaiah, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. But kung hindi naman kayo susunod sa Panginoong Diyos, hallelujah, no? Sumpa yung matatanggap ninyo. It's because dito sa mundo, wala ditong patsamba-tsamba. If we are walking in obedience to our Lord Jesus Christ, we are blessed. The Lord will bless us. No? But if we disobey, instead of blessings, we will receive those curses. No? Kasi yung iba nagsasabi, because nasa new covenant na tayo, we are not under her curse. Yes, totoo naman yun. Pero may tawag nito, may continuation yung verse na yon. No? Yung mana sa Panginoong Hesus na is wala nang condemnation sa mga taong namumuhay ayon sa Espiritu. No? Sa mga taong namumuhay ayon sa Espiritu. But kung ikaw hindi mamumuhay ayon sa Espiritu, huwag kang mag-expect na you will receive those blessings. No? Exodus chapter 20 verse 4 to 6, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquities of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. No? And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandment. No? Kung saan, sa Exodus chapter 20 verse 4 to 6, sabi dito, sabi ng Panginoong Diyos, huwag kayong gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. No? Huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos is ano? Is a jealous God, is mapanibughuing Diyos. Kung sa Ilonggo pa, siluso sa nga Diyos. To the point, kaya hindi sa gusto nga mapahama ka. Amen. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. No, dito natin dito natin makikita, no? If we are obedient sa Panginoong Diyos, no? Ano sabi niya? Ipapakita ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi, no? Into 1,000 generations. Pero kung gagawa daw tayo ng mga imahe, ng mga ribulto, upang sambahin, upang yuyukuran, no? Ano yung Panginoon? Naninibugho. The Lord is jealous to those who worship any graven images or idols. Kumbaga, yung Panginoong Diyos is seloso. Every time nasasamba tayo, nagsiselos yung Panginoon. Every time nasasamba tayo sa mga imahe, sa mga ribulto, no? O kahit ano pang mga imaheng inanyuan, no? Pinaparada. Naninibugho ang Diyos, no? Tapos, may supporting verse din ito, no? Kaya nga sa Ten Commandments, yung ibang religion dyan, ini-edit yung Bible. Yung second commandment, na huwag kang gagawa ng mga imahe, pinalitan. No? Tapos, yung 8 at saka yung 9, in-adjust. No, pero, kahit palitan Manila, makikita pa rin natin sa Deuteronomy chapter 5 verse 7 to 10, na inulit-ulit dito ng Panginoon. No? Thou shalt have none other gods before me. Dapat wala kayong ibang Diyos maliban sa akin. Thou shalt not make thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above. No, kumbaga, inulit-ulit sa Deuteronomy chapter 5 yung sinabi sa Exodus chapter 20 verse 4. No? Tapos inulit din dito, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generations of them that hate me.
no, kung ano yung mga kasalanan ng iyong mga magulang, pati yung mga anak, pati yung mga kaapu-apuhan sa ikaapat, ikatatlo at ikaapat na salinlahi na henerasyon is nadadamay. Buti sana hanggang 4th generation lang putol na yung sumpa. Pero yung ika-4th generation, sasamba na naman sa imahe, sa mga rebulto, natutuloy yung sumpa hanggang 4th generation ulit. No? Kaya naway may matutunan tayo sa ating aral na ito ngayon. No? Huwag tayong i-expect na after tayong mag-disobey, after nating suwayin yung Panginoong Diyos, huwag kang mag-expect na makaka-receive ka ng mga pagpapala. No? No? Tapos, pero, kung ating susundin yung Panginoong Diyos, mawawala tayo sa sumpa. No? Dahil sinabi rin sa verse 6, and I will show my love unto the thousands of generations of those who love me. No? Kumbaga, sa mga tunay na nagmamahal sa akin, sino yung mga tunay na nagmamahal sa Panginoon? Yung mga taong hindi sumasamba sa mga imahe, yung mga taong hindi naglilingkod sa mga Diyos ang ginawa ng kanilang mga kamay. No? Yan sinabi, visiting the iniquities of the father unto the third and fourth generations of those who hate me. So it means, the more we practice idolatry, the more tayong sumasamba sa mga imahe, the more tayong sumasamba sa mga rebulto, galit tayo sa tunay na Diyos. Dahil ang tunay na nagmamahal sa Diyos, hindi nagsasamba sa mga imahe at sa rebulto, sumasamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 4 verse 24, God is Spirit, and those that worship Him must worship in spirit and in truth. Hallelujah. No? May mga sumpa sa pagsamba sa mga rebulto, sa mga imahen, sa pagparada ng mga idols. No? Pero, kung susundin natin yung Panginoon, no, sabi dito, Isaiah 1 verse 19, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, no, tatamasin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung susuway kayo at mahihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh, ang Panginoong Diyos ng Israel. No, sabi dito, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Kung susunod lang kayo sa akin. Pero kung susuwayin nyo ako, at kayo'y maghihimagsik, magre-rebelde, ayaw nyong sundin yung aking mga utos, na nagbabawal sa inyo sa pagsamba ng mga rebulto, sabi ng Panginoong Diyos, tiyak na kayo'y mamamatay. Nakakalungkot, maraming taong may sakit. No? Instead na pumunta sa Panginoong Diyos, magdasal sa Panginoong Diyos, sa Espiritu ng Diyos, pumupunta sa mga taong, sa mga medium, sa mga witch doctors na ang mga bahay punong-puno ng mga rebulto. Tapos, sunod na araw, nabalitaan mo na lang na namatay na. Namatay na hindi nakapagsisisi sa kanilang mga kasalanan. No? No, dahil sabi ng Panginoon, no? Isaiah 1 verse 20, kung susundin natin yung Panginoong Diyos, tatamasahin natin ang ani ng ating mga lupain. We will eat the good of the land. Pero sa verse 20, sinabi, pero kung susuway kayo at maghihimagsik, ipagpatuloy nyo pa rin ang pagsamba sa mga imahe at sa mga rebultong binawal ko, sabi ng Panginoong Diyos, tiyak na kayo'y mamamatay. Hallelujah. And we are praying that the whole Negros will be freed from idolatry. Will be free from idolatry. No? Hindi lang whole Negros, whole Philippines, and to the uttermost part of the earth. No? We must abolish idolatry. Because yung ganoong mga practices is may kasamang sumpa. No? Namaya, no? Topic ko kung bakit yung idolatry is sa lahat ng kasalanan, no? Pero meron naman talagang isang kasalanan, no, na hindi mapapatawad ng Diyos, yung blasphemy against the Holy Spirit, but after that, yung idolatry na, no? Numbers chapter 14 verse 24, no? May isang Jewish or may isang Israelites na instead of cursed, binless siya ng Panginoon. Kasama si Joshua, no? Numbers chapter 14 verse 24, but my servant Caleb
because he had another spirit with him. Kumbaga sa ibang translation, dahil sinusunod niya yung aking mga utos, and that followed me fully. Sinusunod niya ako ng totoo. To the max yung pagsunod ni Caleb sa akin, sabi ng Panginoong Diyos, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. Kumbaga sa verse 21 sa Tagalog, ng Numbers chapter 14, 21 to 24, ngunit ito ang tandaan mo hanggang ako'y buhay na lulukuban ng aking kaluwalhatian ang buong mundo, isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya't makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. No, dito natin makikita na si Caleb, no, together with Joshua, is nakapasok sa promised land because kung ano yung sinasabi ng Panginoong Hesus, sinusunod nila, hindi sila naghihimagsik, hindi sila nagre-rebelde. No, ganon din sa atin. Kung tayo'y talagang susunod lang sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesus. No, paano mga promesa ng Panginoon yon sa Bible, sa Biblia is matatamasa natin. Pero kung maghihimagsik tayo, magre-rebelde tayo, tiyak na mamamatay kayo. No? Tapos dito, Ezekiel chapter 14 verse 2 to 5. Sabi dito, and the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, these men have set up their idols in their heart, and put the stumbling block of their iniquity before their face. Should I be inquired of at all by them? Therefore speak unto them, and say unto them, Thus saith the Lord God, every man of the house of Israel that setteth up his idols in his heart, and putteth the stumbling block of his iniquity before his face, and cometh to the prophet, I the Lord will answer him that cometh according to the multitude of his idols. Wow, grabe. No? Yung mga yung penalty is depende kung gaano karami yung mga rebulto mo sa iyong bahay. That I may take the house of Israel in their own heart, because they are all estranged from me through their idols. No? Kumbaga sa Tagalog, sabi ni Lord, no, kay Prophet Ezekiel, no, Ezekiel, anak ng tao, ang mga ito'y na humaling na sa mga Diyos-Diyosan. No, na umaling na sila sa mga ribultong nagbunsod sa kanila sa kasamaan. Hindi ko sila tutugunin sa pagsangguni nila sa akin. No? Every time na mag-a-ask sila ng favor, every time na mag-i-inquire sila sa akin, no? Anong sabi niya? Sabihin mo na lamang sa kanila na ipinapasabi kong huwag sasangguni sa mga propeta ang sinumang Israelitang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o sumasamba sa mga ribulto na naging dahilan ng patuloy nilang pagkakasala. No? So it means the more we practice idolatry, the more tayong sumasamba sa mga ribulto, is patuloy tayong nagkakasala sa Panginoon. Do you think sa pagiging faithful mo sa iyong religion is mapiplease si Lord? No. For as long that you will not abolish that kind of practices, wag kang may expect, no, na sagutin ng Panginoong Diyos yung iyong mga inquiries, no? Kapag sumangguni sila, tuwiran kong ibibigay sa kanila ang sagot na nararapat sa marami nilang Diyos-Diyosan, no? Kumbaga, kung ikaw daw is sumasamba sa Diyos, pero at the same time, may mga ribulto ka sa iyong mga bahay, sabi ng Panginoon, no? Tuwing sasangguni sila sa akin, if they will inquire me, no, I will answer them with curses, no? Kung gaano karami yung kanilang mga ribulto, ganoon din karami yung mga sumpang isasagot ko sa kanila, no? Bakit? Yan ang gagawin ng Panginoon. Kasi sa verse 5, sabi, sa pamamagitan ng sagot kong ito, manunumbalik sa akin ang mga Israelitang ito na humaling sa pagsamba sa kanilang mga ribulto. No? Sabi ng Panginoon, ikaw Ezekiel, anak ng tao, propeta Ezekiel, once nga yung mga tao na may mga sangguni
is magsasangguni sa akin, no? Sasagutin ko sila sa pamamagitan ng mga sumpa kung gaano kadami yung kanilang mga rebulto, no? Naway itong mga verse natin ngayon is is makakapag-open ng ating mga ng ating mga pag-iisip, no? We must reflect ourselves, no? Sa salita ng Diyos kung tunay bang naka-align tayo, no? Tapos, sa Ezekiel chapter 14 verse 6, sabi din ng Panginoong Diyos, "Therefore say unto the house of Israel, thus saith the Lord God, repent and turn yourselves from your idols, and turn away your faces from all your abominations." No, magsasabi ng Panginoon, sabihin mo sa bayang Israel, no? Sabihin mo sa Hinigaran or sa buong Negros Occidental, magsisi na kayo at tigilan na ninyo ang pagsimba sa mga Diyos-Diyosan, ang pagsimba sa mga rebulto. No? Kasi yan yung dahilan ng inyong mga kasalanan. Yan yung mga rason that every time you will pray for me, sabi ng Panginoon, I do not answer. No? Because nag-i-inquire kayo sa akin, nagpipray kayo sa akin, pero at the same time, hindi naman talaga ako ang pinagpipray nyo. Doon kayo nagpipray sa inyong mga rebultong walang mga buhay. No. Tapos, sabi din sa Isaiah chapter 44 verse 9 to 20, no? Ito, napaka-brutal ng verse na ito, no? At naway, after ng verse na ito is, patuloy tayong maliwanagan, no? Kung ano ba talaga yung katotohanan. Isaiah chapter 44 verse 9 to 20. Sabi dito, walang kwentang tao ang mga gumagawa ng mga rebulto, at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya't sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Kumbaga sa Ilonggo pa, every time kuno we practice idolatry, every time na magluhod kita sa mga rebulto, mahuyian kita hambal sang Ginoo. Ang mga gumagawa nito'y tao lamang, kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok niya ito sa pamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa makahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. Ang karpentero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. No. Verse 14, pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat tulad ng cedar, encena at cypress. Maari din siyang magtanim ng laurel at ito'y hintaying lumaki habang dinidilig ng ulan. Verse 15, ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. No? Yung ibang bahagi, ginagatong, pero yung ibang bahagi ng kahoy na pinutol is ginagawang mga rebulto o pangsambahin. Ang isang piraso ay ginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong, dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumain nito. Kung nadaraman niya ang init ng apoy ay nasasabi niya ang ganito, salamat at hindi na ako giniginaw. Ang natirang kahoy ay ginagawa na niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Verse 18, ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Ang gusto ko lang ipaunawa na yung salita mismo ng Diyos yung nagsasabi nito. Kumbaga binabasa ko lang sa inyo, no, naway maging open yung ating mga pag-iisip, no.
Kung gusto tayong magrebelde sa mga salitang ito, huwag tayong magrebelde kay Pastor Edgar, no? Every time na magre-rebelde tayo sa salita ito, we must remember that sa Diyos tayo nagre-rebelde. Dahil ako is tagapagbasa lang nito, no? Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol ng ginawa nilang rebolto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karneng kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. No? Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng ambo, lubusan na siyang nililigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. No? Pero ikaw may chance ka pa, no? If you submit, no? Sa mga salitang ito, sa salita ng Diyos. At hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos. No? Kasi sa pag-iisip ng mga taong ganon is, yung mga rebulto is tunay na Diyos. No? Kaya every time may magpipreach, every time may magti-teach, no? They resist the teachings of the Lord. Because para sa kanila, yung mga rebultong yon ay tunay na Diyos. Pero sa verse 20, sabi dito, ang magawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag ng rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos. No? Naway sa ating mga topic na to is makakaunawa na tayo. No? Na yung Diyos is hindi tumitira sa mga rebulto. No? At sa next vlog natin or sa next online Bible school natin, no? Sa next online natin, i-explain ko, no? Yung mga verses, no, na nagbabawal, no, at kumbaga doon ko i-explain kung tunay ba talaga na yung mga espiritu ng Diyos or ang espiritu ng Diyos tumitira sa mga rebulto is kumbaga, yung mga tao bang sumasamba sa mga ganong mga rebulto is makakapunta ba sa langit, no? Sa next na pagla-live ko, no? I will discuss, no? Because maganda na tayo is guided ng Word of God, no? Kumbaga, sabi din dito sa Revelation chapter 21 verse 8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng sinungaling, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o sa mga rebulto, at sa lahat ng mga sinungaling, no? Dahil yung salita ng Diyos, pinipilipit nila, no? Kumbaga sabi sa Romans verse 1 to 23, sa chapter 1 verse 23, they exchange the word of God. They exchange the truth to lie. They are liars. No? They worship the Creator instead of Creator who is blessed forever. No? Kumbaga sabi sa Revelation chapter 21 verse 8, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at isopre. Ito ang pangalawang kamatayan. So, huwag tayong mag-expect. No? No. Kasi the more we practice idolatry, habang buhay pa tayo is namumuhay tayo sa sumpa ng pagsuway sa salita ng Diyos. No, tapos, kaya lang nakakalungkot, buti sana kung namatay ka, na nadideliver ka na sa ganong mga curses. Pero for as long na hindi ka ma-deliver sa ganong masumpa, patuloy ka pa rin sumasamba sa mga rebulto, kahit mamamatay ka na, kahit namatay ka na, hindi ka pa rin free. No, dahil sabi sa Revelation chapter 21, yung impyerno is nagaantay sa iyo. Yung lawa ng naglilihab na apoy at asupre, no? Naway may natutunan tayo sa ating topic ngayon, no? The second half of the truth about generational curses, no, yung mga katotohanan tungkol sa mga sumpang minana natin sa ating mga magulang sa pamamagitan ng pagsamba sa mga rebulto. And we will close this live in prayer. No?
Ama naming Diyos, sa ulit nagpapasalamat kami, Panginoon, Lord, sa mga aral na ito. At we are praying sa aming mga kapamilya. We are praying sa aming mga kapatid. Lord, at sa lahat ng mga kasama namin sa pananampalataya na madideliver po silang lahat. Lord, sa ganitong masumpa kung saan naging bunga ng kanilang pagsuway, na naging bunga ng kanilang pagsamba, O Lord, sa mga rebulto. And Lord, we are praying that each and every one of us, Lord, napunta sa langit. Hallelujah. Sa aming mga last breath, hallelujah. Lord, we are praying na lahat kami makakapunta dyan sa lugar na ipinangako mo sa bawat mga taong sumusunod sa iyo. And we are praying, Lord, for more pastors, hallelujah, na magsasalita, Lord, ng katotohanan. Huwag matakot na i-bash sa pagsasalita ng katotohanan, Panginoon. At salamat, Panginoon, naway yung mga nakasulat na mga blessings, Lord, sa Bible, ma-achieve, Lord, at matatanggap ng lahat ng mga taong, Lord, tumalikod sa pagsamba sa mga rebulto. That's because, whether we like it or not, kung patuloy kami maghihimagsik at magre-rebelde sa iyo, kami susumpain at mamamatay. Pero if we devote ourselves to you, sa iyong mga salita, Lord, we believe that you will bless us, tulad ng sinabi sa Isaiah chapter 1 verse 19, that if we are willing and obedient, we will eat the good of the land. At salamat, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoong Diyos. Amen. Magandang gabi, no, sa tanan nga nag-join, no, sa aton nga live, no. Kumbaga, sa atong topic, subong, the truth about generational curses. To God be all the glory. Hallelujah.